Ako po si Paz Salamat Sanchez. Ilang taon na po? Edad ko 76. Ano po yung estado po natin ngayon sa buhay? Sama-sama kami sa bangketa. Dahilan po kayo. But, natira po tayo sa kalsada. Anong kadahilanan? Ah, sa kahirapan na hindi makaupa, ano yung aming pagkain, kaya hindi na ako umalis ng bangketa. Ito ang munting bangketa na naging kupkupan nila Nanay Pudge sa loob ng mahigit 5 dekada. 3 sila rito. Ngayong umaga ay binigyan niya kami ng pahintulot upang samahan siya sa kanyang paglalakad. Nag-second high school lang ako dahil sa kahirapan ng magulang ko. Nahirapan silang maparal nila ako. Hindi na nakayanan hanggang sa katandaan. Naghanap na lang ako ng trabaho, katulad ng Quiapo. Gano'ng katagal na po ulit kayo magkaasawa ni Tatay? 1970 hanggang ngayon. Pwede po ba namin malaman paano po kayo nagkakilala? Ang parents ko, nung may bahay pa, siya naman nagdideliver ng tubig sa bahay-bahay. Hanggang sa napansin niya ako na sa umaga, ano ko ng trabaho, sa gabi sinusundo niya ako. Di na rin bumababa sa bahay. Bali, bantay sarado ang ginawa sa akin, kaya nagkatuluyan kami. Naging supling ko 3, ngayon wala na yung 2, isa na lang natira. Ayun, nagbibigay hamon sa aming mag-asawa yung dumarating ang masamang panahon. Lumalabang kami, nagpe-pray lang kami, gano'n lang ginagawa namin, 2 mag-asawa. Paano po kapag po bumabagyo po tapos nakatira lamang po kayo sa kalsada? Anong ginagawa niyo po? Nag-ano na lang po kami ng payong na malaki, nagko-cover. Wala kaming magawa para pag sa tirang magkaroon ng ano sa amin, ng ano sa amin magsishare. Wala doon lang kami sa bangketa, nagtitiis. Yung sa pinagbabanyohan niyo po, may bayad po kayo doon? Oo, 30. Renta po. Ano po yun? Ligo na po? Oo, ligo. Ligo. Paano pag iihi lang po? Ganun lang po ba? 15 pesos. Ang bawat araw nila Nanay Pudge ay isang mabigat at malayong pasanin para lang makapaglinis. Isa lamang ang pamilya nila sa mahigit 50 milyong Pilipino na walang akses sa ligtas o malinis na palikuran. Habang ang mundo ay patuloy na sumusulong, tayo ay naiiwanan. Pitungput-anim na taon lang buhay si Nanay Pudge. 54 dito ay sa bangketa na nila pinalipas. Isa lamang ang pamilya rin ng Nanay Pudge sa milyon-milyon nating kababayan na walang sariling tahanan. Ayon sa datos ng gobyerno, 4.25 milyong Pilipino ang makaklasify na homeless, kung saan ang 3 milyon dito ay sa Maynila naninirahan. Ang mga katulad nila ay mas madaling kapitan ng sakit katulad ng tuberculosis, leptospirosis, mga sakit na nakukuha sa baha katulad ng cholera, typhoid fever at dengue. Mga chronic na sakit katulad ng alta presyon at diabetes. Pati ang mga mental disorders katulad ng anxiety, depression, at trauma. Anong trabaho po natin or yung ginagawa po natin hanap buhay? Yun lamang po, walis tinting lang po. Gumagawa po.
Yung asawa ko gumagawa, ako naman taga-pamili, kung may pambili. Dito na lang ako namimili sa palengke ng Santo Cristo, mabiyahera galing sa Mindoro. Magkano po yung kinikita mo po araw-araw? Ah, pagka mabagal ang bilihin, nakaka-200 lang. Pero pagka talagang malakas, nakaka-1,000. Ngayong Ayun. araw po. Mabagal. Oo, nahihirapan ang lahat. Ngayong hapon, inanyayahan nila kami para makita ang proseso ng kanilang hanap buhay. Kasama na kasi papalabasin Mayo yun. Yun, Jay, mga kanya ba yan? Yun, Jay, kaunang hindi po kami po parang ano. Kasi nga sa Mary Joseph, Tala. Pakilabas mo. palabasin na. Eto, Vicente, oh. Ayun ang babae. Pakilabas mo lang. Ah, Oh, kahit ito saan. yung ano, Apo, pagbayan. muna na kayo doon? Oo. Oh, Sige po. Sige po. Kuya, yung mahal lang. Dahil sa pagiging mahiyain ng kanilang ama na magpakita sa kamera, nag-imbita si Ate Josie ng taong malapit sa kanya upang maipakita sa amin ang kanilang paggawa. Mahirap, magaspang, ngunit araw-araw nila tong ginagawa. Sanay na ang kanilang mga kamay sa talas ng patalim at sa gasgas ng tuyong tingting. Sa loob ng ilang oras, sasamahan namin si Ate Josie na ilako ang kanilang paninda. Nagpalipas kami ng hapon at nang sinubukan na namin silang hanapin, dito namin sila natagpuan. Walis! Walis! Walis po! Walis! Walis po, walis! Walis, walis! Babaybayin namin ngayong gabi ang kahabaan ng Divisoria. Walis, walis! Kapag madaling araw. Madaling araw. Ano po? Anong oras po pag madaling araw? Alas 3. Walis, walis! Ilan po dadala niyong ulit? Doon. Nakapun po na kanina. Dalawang malaki, dalawang maliit. Hindi ko na po kanina kami kumahain. Marami daw. Kasi sila po. Ito po yung lahat. Lahat po. Ako po. Walis, walis! Yes po. Ba kayo nahirapan? Yes po. Walis, walis! Sige, walis, sige!
Bagetang ka. Walis ting-ting! Tukay walis ting-ting! Walis! Tukay walis ting-ting! Ay, walang bumili. Ay, na, walang bumili. Paano po kayo kakain po ngayong araw kung wala po kayong nabenta? Nagkaano lang muna kami ng tubig, tsaka candy, pantawid gutom, tubig, candy. Talagang ganun. Minabuti namin silang dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. Gusto namin ipakonsulta sa doktor ang mga panganib ng kanilang pamumuhay. Hindi kumakain sila Nanay Pudge ng karne sa paniniwalang ayaw nilang kumain ng may buhay. Hotdog o ibang murang pagkain lamang ang kanilang kinakain. Minsan kape, minsan wala. Sa ano po ba? Gano'n katagal na po ba kayo sa market? Sa Banasa, 1985 pa kami nandun. Sila nanay po, 1982. Opo. Nauna po kayo ng tatlong Opo, taon. opo. Kasi natanabalitit pa po kami nakatira eh. Ng asawa niyo po. Anong kwento po ba? Paano po kayo napunta sa Baketa? Hindi po kasi naputulan lang pa si tatay. Anong nangyari po kay tatay? Nang madulas siya, tataka siya, dapat pagka nadulas ka, 2 paa. Hindi, 1 paa lang umano sa kanya eh. Kaya nung namaga, sa loob ng 4 na taon, pumamaga, lumalaki, kahihilot na sa mga albularyo, ala niya, mawawala. Hanggang sa tinakbo siya ng ospital. Kasi iba na kulay niya eh. Nilalagnat na siya eh. Hindi ko iniiwan sa emergency room. Sinusundan ko talaga siya. Okay, so base po dito sa vital signs po ninyo, although kahit wala kayong nararamdaman, Opo. ang BP po natin 130/70. Opo, Dok. So ito po ay borderline hypertension para sa mga Pilipino. So ang high blood po natin ay 140. So sa borderline na po kayo, baka nasusobrahan kayo ng kain na maalat. Ay, ganun. Oo. So baka stress din, no? Stress Opo, sa eh. init ng panahon din, no? Opo, tsaka sa problema sa pamilya. Oo. So since ngayon wala kayong nararamdaman, ano yung mga naging problem niyo sa bahay? Yun nga po sa mga, Main problem, yung main problem niyo. yung pagkaya problema po sa bahay. Oo. Sa magulang ko, wala naman po akong problema. Okay. Yung minsan, pag naisip ko lang yung nangyari sa buhay ko, Dok, nung hindi man ako ng asawa ko, wala man akong nagawang pagkakamali. Yun po ang palagi naisip ko. Ako ginito ng asawa. Ito po yung request. Apo. Okay? Ito po, Dok. Okay na po. Salamat. Si ano po, si Nanay pa. Nanay, mataas kasi ang BP, pinapaano ko siya sa sa, ang tawag dito? Ano ko sa emergency room. Bakit, Dok? Dahil ang taas po ng BP niya. Ay, Oo. Dapat po sa emergency room siya. ano gagawin, Dok? Oo. Ngayon po, against po kasi sa policy po ng dispensary yun. Kapag mataas po ang BP, automatic yun, emergency room. Kasi anytime may mangyari po sa kanya, mabigyan kagad siya ng medical attention. Ay, Oo, yung treatment agad. Kasi baka ma-stroke, o kaya heart attack. ay. Bulan po lang. Meron lang akong tatanong, i-record ko lang po. Okay na po ba? Opo. Okay. Walang regular na check-up si Nanay Pudge. Kahit reseta para sa maintenance ay wala. Hindi rin namin inakalang 200/120 ang kanyang BP. Pero ayaw magpadala nila Nanay Pudge kahit sa anumang libreng pagamutan. Pero uwi na lang po muna kayo dun sa
sa pwesto. Kaya nga po siya na, ayaw namin mag-hospital. Ninenervous po kayo sa resulta. Ay, Sinubukan namin silang ilapit sa pinakamalapit na barangay, pero pagdating namin, walang tao. Minabuti naming bisitahin sila Nanay Pudge upang makita ang kanilang kalagayan. Magbigay ng dagdag kaalaman sa kanilang kondisyon, tulong kung may kailangan. Pero masakit pa ring isipin na ito lang ang aming maibibigay. Noong mga bata pa tayo, tinuruan tayo ng mga magulang natin mangarap. Maging pulis, maging bumbero, maging nurse o doktor. Pero hindi ganun yung sa kanila. Kung pangarap niyo para po sa inyo pag mag-asawa, Maliban sa kami, maligaya kami nagsasama, kumakain 3 beses sa maghapon, gano'n na lang po. Bilog ang mundo. At parang mga daan, alam nating hindi ito pantay. Laman ng mga taong nagmamadali. Mga taong naghihintay. Isang buwan naming nakasama ang pamilya nila. Nakasama namin kumain. Kasama ang mga makukulay na tao sa kalsada. Mga nag-aayos ng pagkain. Nagtitinda ng isda. Naghihintay may bumili. Mga namamahinga. Mga tindera. Mga bata. Mga nagtitinda ng bulaklak. Mga naglalako ng merienda. Mga naging kabiruan. Mga pumapasada. Mga batang maaga tumanda. Mga ina. Dahil hanggat may daan, may masisilungan. At hanggat may daan, may pag-asa. May kahirapan din po, pero test lang po dahil sa wala kaming magawa. Wala kaming mauuwian. Doon lang po kami. Saka nagpe-pray na lang kami. Yun lang aming kinakapitan, ang pray. Yun ang tagapagligtas ng tao. Si Lord, wala nang iba. shadow director natin. Ayan, po si Clyde.